Bantayan Island, a hidden gem in the Philippines. It is known for its crystal clear waters, fine white sand beaches, and laid-back atmosphere, making it a perfect destination for travelers looking to escape the hustle and bustle of city life. Kaya ano pa ang inaantay nyo mga ante at kuya ko, samahan nyo kami sa aming Bantayan Island vlog. Mga ate ko, ayan, nandito na kami sa may Panyangs. Good morning po. Ito na yung aming day 4 of activities dito sa Bantayan Island. So today we will be doing island hopping. Pero bago ang lahat, mag-breakfast muna tayo. So sabi ng aming tour guide, sa amin lang yung boat. Kaya hawak namin ang aming time. Kaya ayan, mag-breakfast muna kami. It's currently 7:14 AM. And ayun, gutom na kami. This is our breakfast. As usual, corned beef and Hungarian sausages. Meron na siyang 3-in-1 na kape. Magkano to? Ano mo nga mahal? 185, 150. 185. Ayan. Tapos 150. Yung sa'yo? 150. Ayan. So yan siya. Sulit na. Let's eat. Yan! Papunta na ulit kami ng ibang accommodation naman. Tapos punta na kami sa island hopping. Kami mag-island hopping. Nag-rent lang kami ng itong, ang tawag dito, goggles and fins. 150. So, 600 lahat. Ayan. Let's go! House of Siren. House of Siren? Kasi di ba gumawa sila ng parang mga houses. Nag-mix. Let's go for an island hopping! So, 3 places yung pupuntahan namin. Hilantagaan Island. Tama ba yung pronunciation ko? Tapos Virgin Island, tsaka Baygad Lagoon. Ayan. So maraming langoy-langoy. So mag-enjoy na naman tayo! Okay na. Rolling. Sa Hilantagaan at mag-i-snorkeling tayo. Let's go! Nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yan? Nakita mo na. Yun, nakita mo na. Sobrang ganda! Sobrang ganda, be! Kuya, may entrance dito? Magkano entrance dito, kuya? Magkano po? 350. Mahal pala. 350 ang entrance per head, pero kasama na siya doon sa tour package na in-avail namin. So, syempre, binayaran na namin yun. So, sobrang ganda. Kaya pala libre ang cottage. Kaya pala libre ang cottage. Hindi siya libre kasi binayaran mo na rin siya. Sobrang ganda, guys. We recommend you to travel weekday. Kaunti lang ang tao. Sobrang ganda. Wala kayo bang masabi ang ganda. Kita nyo yan. Look. Diretso sa may office. Kailangan daw magpa-wristband. May pa-wristband. Ayan. Thank you, ate. Okay. Sabi, sobrang ganda dito sa Virgin Island. Kasi sobrang ganda. Ay, ano yun? Yung goggles pala bumakat.
Sunog na ako pero sobrang ganda talaga. So ayan, mga ante ko, pwede magpasok ang food. Hindi ko lang alam kung cooked food pwede. 350 per head ang entrance. Medyo mahal, but ang dami yung picture perfect spot. Sobrang dami. At may free na mga tables. Meron din mga cottages doon kasi may mga nakaupo na, ayan. May cottages din banda doon, ng mga kubo. But we chose under the coconut tree para mas ma-presko. So, ayun. 1 hour kami magstay here. The bed. Look at that. Virgin Island, grabe ang itim ko na. Dito talaga kami nagtagal ng bongga. Ang sarap pag-swimming, grabe. Lamig ng tubig. Ay, ante. So ito yung Baygad Lagoon. Hindi na kami bumaba kasi ganyan lang naman siya, oh. May restaurant, tapos hindi rin mo masyadong maliguan yung, ewan ko siguro ngayon lang. Pero marami siyang mga damo-damo. Tapos may entrance fee siya na 200 pesos. Per head yan, kuya. Mahal. Eh, tignan mo. Ako, wala lang. Parang mas sulit yung sa Virgin Island. Ayan o. May ganyan lang naman siya. May mga picture ano. Pero nakakahinayang yung 200. Balik na lang tayo. Tapos, we decided na ito kasi yung last stop. Babalik na kami ng Santa Fe. Tapos binigay na lang namin kay kuya yung entrance fee. Na, okay lang sa'yo. Oo naman. Lumipat kami na pinag-i-stayan kasi mag-extend kami ng 1 day. Ayan. Supposedly, ang aming check-out talaga, or ang uwi namin this afternoon na. Kaso ayaw namin mapagod ng sobra kaya nag-extend kami. Alam nyo ba, nasa 600 pesos lang to plus per night. 650 lang namin siya na-book. So, tignan natin kung pwede na. For the price, diba? Decente na siya. Let's go. Okay. Salamat po. Room tour. Ayan. Ito ang aming room. May CR, may kama, and may aircon. Yes. Asan? Ay. Parang aircon. Walang aircon? Ayan, nandito na kami sa accommodation. Ano to? Allen Marie Ship House. So, ito lang yung bed. Tapos, may CR doon. Tapos, originally, ang nabook ko pala is fan room. So, 650 yun. Ngayon, buti na lang talaga, mayroong free na air-condition room sa katabi lang. Kaya, nagbayad lang kami ng extra 200 pesos para may aircon kasi hindi namin kaya ng walang aircon. Ang init, be summer. Ito yung CR niya. So, ayan yung CR. Oh. Dagayan pala yun ng mga toiletry namin. Mga ziplock. Ayan, o diba? Very decente naman siya. Tapos, ayan na yung kama. O, yung mga gamit namin. Ang gulo, diba? Ayun. Labas. Ayan, o, diba? Tapos, nag-rent kami ng motor. Ayun, o. Yung na-rent namin ng motor. 350, 24 hours. So, lalabas na kami ngayon. Hanap kami ng mapag-luncha namin. Kung saan man pwede. Grabe, hubadera talaga. For today's video, let's go! Na-rent naming motor. 350 per 24 hours. Kami ng 100 pesos. Yan yung kapilya. Ito yung oras ng pagsamba. Ayan. Legit naman yan. Sa may pizzeria La Filomena. Ano ko masusunod? Ayan ang menu. So, order kami ng La Filomena special tsaka ng 4 cheese. Man lang namin. Ito nila sa oven.
makuhanan kaming dalawa eh. So, ako na lang. Ayun mga ante at kuya ko, kailangan ko nga itong i-voice over kasi yung background music nung kinakainan naming restaurant eh baka ma-copyright. So to avoid copyright, sobrang sarap ng 4 cheese. Yun talaga yung pinaka nagustuhan ko at lalong-lalo na ng asawa ko. And also yung pizza nila. So kung pupunta kayo ng Bantayan Island, must try itong Pizzeria La Filomena. Take note nyo yan mga ante ko at kuya. POV. Malapit na po namin pasukin. December, ikagod ko na 1 month guys is naka-invite ko 15 ka. Guys, mango shake kayo dyan. Since it's our free day, nag-decide kami ng asawa ko na magmotor at libutin ang Bantayan Island. At alam nyo ba, kaya nyong libutin ang Bantayan Island gamit lamang ang motor in less than 2 hours. Oo, mga auntie at kuya, less than 2 hours nang malilibot mo na siya. Papunta nga pala kaming Cota Park sa bayan ng Madridejos. Isa to sa bayan dito sa Bantayan Island. Gamit lamang ang motor mga ante, kaya samahan nyo kami. Let's go! Nandito na tayo sa may Madridejos. Head north on Conception Street toward JD Villacarlos Street. In 200 meters, turn left toward Bantayan, Madridejos Road. Yung mga estudyante rito, nakamotor lang. Andito tayo ngayon sa Cota Park. Ayan. This is another municipality of Bantayan Island, which is Madridejos. Uniquely Madridejos. So ayan, ito yung Cota Ocean Park. Ay, ano to? Public beach. Ang ganda ng mga bugandilya. Oh, tingnan mo, iba-iba yung kulay sa isang ano. Paano ginagawa yan? Ang galing. Grafting ba ito, madam? Sabi ko na yan. Ang galing. Pwede pala yan. Grafting. Ayun, kita mo yung... Iba-iba yung kulay. Ginagraft nila yung iba-ibang species, iba-ibang kulay. Ang galing. Ito, tingnan mo. Hala, ang galing. Kailan ko nakakita niyan. So, Smart. free naman ito, te. Free? Free may entrance po. Thank you. Wow. Kaso ano siya, may seawall. Ay, may babaan. Pero parang hindi liliguan. Grabe, para kami sariling malaking resort. Wow. Gusto ko sana kasi. Wait, ang init. Ang ganda. Ayaw lang namin pumunta kasi sobrang init. Pero, Maawa kayo sa akin. yan siya. Ang ganda. Twirl. Ayan yung lokal ng Madridejos. 5:45 ng Webes. 6:45 ng gabi Webes. Cute naman ang mga college dito. Nakamotor eh. Hindi. Munisipyo. Agong munisipyo. Okay na. Papauwi na kami. Pabalik na pala kami. Ayan. Palabas ng Madridejos. So pretty. Labas na kami ng Madridejos. Dito kami sa may Bantayan, municipality ng Bantayan. Isa sa mga municipality sa Bantayan Island. So ito yung parang sentro nila. Ipadretso pa. Nakakapon na. Okay lang yan. Isa lang ibig sabihin. Watsons dito, mabubuhay ako dito. May Watsons. Ayun yung oldest church dito sa Bantayan Island. Yung Bantayan Church. Hi! What's dati? Yan, ito yung pinakabayan sa Bantayan. Ang daming dealership ng motor dito. Yan, kaliwa. Primary birthing home. Big fire station. And then this is
the oldest church here in Bantayan Island. Oh my God, ang ganda. Ang ganda sa loob. Ayan. Naman ang kapilya ng iglesia, lokal ng Bantayan. Central School. We're now leaving Municipality of Bantayan. Thank you. Wala kayo mag-skydive dito guys. Skydive. And so, sumilong muna kami kasi ang lakas ng ulan. Nabasa-basa na kami. Kaya, malapit na kami. 5 minutes away na lang kami doon sa aming accommodation. Ay, buti na lang natapos sa lahat ng activities namin. And bukas ay free day namin. Actually, ngayon hanggang bukas free day na lang namin bago kami bumalik sa city. Malakas pa rin ang ulan, so nakakita kami ng barbecuehan. Ito yung sikat na taguangkan dito sa Bantayan. Ang request niya. Kain. Yun po. Ah, sili mo. Tikman mo. Kaya. Ah. Nakang manok. Alam mo, sa dami ng inikutan namin pagkain, dito rin kami babagsak sa Meldy's. Nothing beats home cooked food talaga mga ante. Hindi ko talaga gusto yung mga... Ewan ko, yung mga parang mga pa-aesthetic na food. Kanina yun ang lunch namin pizza. Pero... Oh, may kalamansi na sila. Kalamansi na yan. Ay, hindi. Yung Kuha ka na ng kalamansi. Ayan, kasi alam mo yung kalamansi nila dito kakaiba. Pag naubusan sila, parang dalandan. Ganun. Basta yun, home cooked food pa rin pala talaga. It's the best among the rest. Ipon and my bagong lutong larang. Let's eat! Ano na yung larang na pinaluto ko. By the way, 190 yung isda. Yung dalawa yun. Free cooking. Let's go. The next day. Good morning guys! Ayan, it's our last day in Bantayan. Di naman ako nakapag-update kagabi pero nalulungkot na kami. Ngayon, pupunta kami ng Santa Fe Beach Club. Tapos, titignan namin kung kakayanin namin masabayan yung 12:30. But if not, 2:30 yung boat o yung ferry na sasakyan namin. So, ayan, mag-motor ulit tayo papunta doon for breakfast. Let's go! Yung pa Santa Fe Beach Club. Mga nasa 5 minutes away lang siya. Ay, wala pa nga eh. Less than 5 minutes away lang siya dun kung saan kami nagstay. Sa Allen Marie Ship House. It's way easier na mag-rent talaga kayo ng motor kung marunong naman kayo magmotor. Ayan, nandito na kami sa may Santa Fe Beach Club. Sobrang lapit lang sa pinag-i-stayan namin. So, tignan namin yung breakfast dito kung kakayanin ang bulsa namin. Let's go! Aesthetic. For the aesthetic. Ay, try. Ito yung kanilang menu. For reference. And ito yung ano. Wow. Wait lang. Kuha tayo ng ano. Cottage. Wow, it's so nice. Look at that. Guys, look, ang ganda dito. So for aesthetic.
For the aesthetic, laban na laban yung aking white and brown tsaka yung all blue niya. All blue na parang gano'n. So just a rundown guys. Ang breakfast dito ranging from 250 yung pinakamura. Actually merong 160 pero bread. May Filipino, may international, and then may entrance fee per head na 100 pesos. So we recommend, I highly recommend na punta kayo ng early in the morning. Ano oras na? 7:30 AM. Ayan, wala pang katao-tao. Ilan pa lang kami, hindi pa siya crowded. Tsaka weekday. Ayan, sobrang ganda. Well, the sand is light, but not super white. But okay na rin. Kasi ang ganda ng shoreline. So, ito na yung aming last few hours here in Bantayan Island. Kasi later, we'll travel back to Cebu City. And we'll definitely miss this island. Ayan lang. This is the Bantayan breakfast. Cost 250 pesos. Tapos ito yung akin shrimp roll. Siyempre, hihingi na lang ako sa kanya para matikman. So yeah, let's eat. With a view. What a view. Okay, food verdict. Sarap. But, makukuha mo rin to sa labas with a much cheaper price. So, you're actually, sana naririnig niyo ako. You're actually paying for the view and the service. But, yeah, it was okay. Masarap siya. Masarap tong shrimp roll. Shrimp rolls yung in-order ko. Sarap. Yan. So, kumain lang kami doon. Nag-picture taking ng konti. Tapos, diretso lang. Tapos, punta na kami sa Ogtong Cave. Kasi doon yung favorite namin. Although may entrance fee na 150 per head. Pero okay lang! Guys, ang ganda dito sa Ogtong Cave. Promise. Ganda, diba? Look. Look. Pakitang pa kayo. Punta kayo dito ng weekdays. 150 yung entrance. Tapos meron ng beach access. Mga ante ko, low tide pa dito pero nung isang araw maganda yan. So, binalikan lang talaga namin to kasi ito yung isa sa malapit saka mga nagustuhan namin. Especially the Ogtong Cave. Yeah, especially the Ogtong Cave. So, yun. Tignan lang namin yung Kota Beach pero most likely low tide din siya. Baka umuwi na kami. At, bye-bye Bantayan. Mga ante ko, yung last stop natin dito sa may Kota Beach, free lang siya. Kaso ayan, may under construction na malaking hotel, I think. Ayan, sobrang ganda. So magpitake lang kami ng pictures dito. Ayan yung iconic na 2 palm.
check out na kami. Yan yung room namin sa taas. Tapos, kakain lang kami. Alis na kami dito sa aming pinagsayan ng 11:45 para maabutan yung 12:30 na ferry. Let's go! For last lunch here in Bantayan, nagpaluto kami nitong chop suey with chicken. That's 180 pesos. And sugba. Yung mga ante, kung gusto niyo makatipid, try nyo itong Meldy's. Ilang araw na kami kumakain dito. Ang sarap ng chop suey. Panalo. Yan na yung Meldy's canteen. So yan, nag-tricycle na kami papuntang port para maabutan yung 12:30 na ferry. Lapit lang yung accommodation namin doon dito sa port. Santa Fe Port. Yan na. So, ito yung bilihan ng ticket. Bibili kayo dito ng ticket bago kayo sumakay sa ferry. Going to Hagnaya Port. Yan. Na lang kami kasi diretso naman kami ng Cebu. Ticket, 2 te, 2. Ito yung prices. Pwede rin naman pala to. Diretso na siya ng ano. Yung may terminal fee na to, te. Wala pa. Tuwa pa doon. Thank you. So, yan. Ito yung Aznar. Ito yung Kawit Medellin na port. Ayun naman yung sa atin, yung Hagnaya. Padiretso naman na kami ng city. Kaya okay na yan. Nakasakay na kami ng bus. So, ayan. Kwento ko lang. Supposedly, sasakay kami ng ferry from, Hagnaya to Santa Fe to Hagnaya. Pero, napuno na yung bus na sasakay ng ferry. That's why, napunta kami dun sa isang option. Meron pa palang isang port dito, which is yung Kawit Medellin Port. And then, yung bus na sinakyan namin ngayon, isasakay doon sa boat, sa ferry. Tapos, diretso na yon ng city, Cebu City. So, ang bayad dito sa Aznar na airline tuloy na ferry is 250 pesos per head. So, mas mura siya compared dun sa super shuttle ba yun na ferry. Ayan. So, yun na nga mga ante at kuya ko, natapos na ang ating Bantayan Island Tour. Pero syempre, samahan nyo pa rin kami pabalik ng Cebu City. By the way, magkahiwalay nga pala yung pamasahe sa ferry at sa bus. Sa ferry, 250 per head. Sa bus naman, 300 per head. Nung nasa pila kasi kami, mas mahaba yung pila going to Hagnaya Port. And since pa Cebu City lang din naman kami, dito na kami pinapunta. Actually, hindi ko nga alam na meron palang other port going back to Cebu City. So, after 45 minutes ng ferry ride, nakarating kami ng Medellin and bumaba lang agad yung bus sa Roro. By the way, kapag nasa loob ng ferry yung bus, pwede kayong bumaba ng bus, tapos pwede kayong umupo doon sa mga upuan na available sa loob ng ferry. Since bus itong sinakyan namin, mas matagal yung biyahe. Nasa 4 to 5 hours. Depende pa yan sa traffic. Bus stop kami. Literal na bus stop. Order kami ng siomai sa Tisa. Kain. After almost 3 hours on travel, nag-stop over yung bus bandang Carmen, Cebu. And saglit lang din yun. After that, nagbiyahe na ulit kami. Hindi naman P2P yung bus, pero kami, since sa SM City Cebu kami, dun kami bababa sa may North Bus Terminal, which is katabi lang ng SM City Cebu. At tingnan nyo, naabutan na kami ng sunset dito. At around 6:30 PM, nakarating kami ng North Bus Terminal. Hello mga ante! Ayan, hindi ko na napakita yung bumaba kami sa may North Bus Terminal, but ayun, nandito na kami sa aming accommodation. And may mga gagawin pa kasi kami dito sa city. And ayun lang, that was our ultimate North Cebu tour experience with travel budget, expenses, plus yung mga kainan. Ano pa ba? Yun. Ayun lang everyone. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. And don't forget to like, subscribe, and share nyo na rin, especially for those who wanted to experience the Northern Cebu Tour. Overall, sobrang
Kaya ipon malala na mga ante. Yun lang. See you on my next vlog.